Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga po sa inyong mga sarili, mapalad ako. Kumbinsido ka ba na mapalad ka? Dapat, no? Sana makumbinsi tayo na mapalad tayo sa anumang sitwasyon natin o katayuan natin sa buhay. Mahalaga na makita natin na tayo ay mapalad pa rin. Mahirap kasi yung lagi tayong nagsasabi mismo sa ating mga sarili na kawawa naman ako. At pag sinabi mong kawawa ka, bakit? Paano mo nasabing kawawa ka? Kasi ngayon, ang sinasabi ng mundo, kawawa ka kapag luma ang cellphone mo. Kawawa ka kapag wala kang kondominium. Kawawa ka kapag wala kang kotse. Kawawa ka kapag wala ka ng mga napapanood mo sa telebisyon. Kaya marami, pag pumupunta sa Poong Nazareno, para bang aping-api na walang ibinigay ang Diyos na biyaya sa iyo. Kasi ang lagi nating nakikita ay yung wala. Pero yung kung ano ang meron tayo, hindi natin ito pinapansin o kaya naman di man lang natin ito may pagpasalamat sa Diyos. Kaya nga ngayon sa ating Ebanghelyo, ibinibigay ito sa atin at ipinapahayag. Paulit-ulit na sinasabing, mapalad tayo. Mapalad ka kasi nandito ka. Mapalad ka kasi malapit ka sa Nazareno. Mapalad ka dahil buhay ka. Mapalad ka dahil may mga tao sa paligid mo na nag-aalala at nagmamahal sa iyo. Mapalad ka. Huwag laging titingnan yung problema. Huwag laging titingnan yung mga wala sa buhay mo. Sabihin nyo nga ulit, mapalad ako. Ulit, mapalad ako. Yan. Kasi talagang mayroong gantimpalang naghihintay sa mga taong hanggang sa wakas o hanggang sa dulo ng kanyang buhay ay nananatiling tapat sa Poong Jesus Nazareno. Mayroong langit.
Huwag mong iisipin na ano ba ito, puro na lang hirap. Hirap na lang ba ang buhay? Hindi. Kasi mayroong saya pagkatapos na malampasan natin ang mga pagsubok na iyan. Na ang katotohanan, ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng mga banal. Na ang mga banal na tinatawag nating mga santo, katulad din nating mga tao. Nakaranas ng matinding pagsubok, nakaranas ng matinding pagdidesisyon para sa buhay nila. Mga tao na ngayon ay nandoon na sa langit at tinatamasa ang gantimpala, ang pangako ng Poong Jesus Nazareno na mayroong langit. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung magkikita kayo sa langit. Sige nga. O gusto niyan magkita kayo sa impyerno. Tandaan niyo po ha, totoo ang impyerno, totoo ang langit. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Pero mismong ang Poong Jesus Nazareno ang nagsasabi sa atin, mayroong naghihintay na gantimpala doon sa langit. Pinatunayan na yan, no? Minsan, di ba na-feel nyo din, di ba, yung nag-i-struggle ka kasi gusto mong maging mabait, pero nahihirapan ka. Gusto mong gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, pero nahihirapan ka. Normal yun. Okay lang yan. Basta mahalaga yung pagsusumikap natin na magawa natin at masunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Mapalad tayo. Kung nakakaranas tayo, di ba? Parang, pagsubok, problema, namatayan, nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay. Mapalad ba yun? Yes, mapalad ka pa rin. Ang Poong Jesus Nazareno naman na nagsasabi nito, niloloko ba tayo ng Nazareno? Kahit kailan, hindi. Lahat ng sinasabi ng Nazareno para sa ikabubuti natin. Kailangan lang talaga na magpakatatag tayo, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Dahil ang demonyo hindi tumitigil. Hindi yan ihinto. Magbabago lang ang anyo niyan. Magbabago lang ang paraan niyan. Pero hindi yan titigil na ikaw ay matukso. Kung sakaling matukso ka, nandyan pa rin ang Nazareno kung magbabalik loob ka lang. Babalik ko po ulit sa pagdiriwang natin ngayon. Araw ng mga banal. So ang araw na ito ay araw ng kabanalan. At ang paanyaya sa atin, ipagdiwang natin ang ating kabanalan. Huwag mo namang isipin na lagi kang palpak. Huwag mong isipin na lagi kang mali. May mga nagawa ka rin namang mabuti. May mga nagawa ka rin namang tama. Okay ba tayo? Uy. Mahirap kasi pag ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka kumbinsido, anong ginagawa mo dito? Diba? Pero tingnan natin ulit ha. Kasi ang mundo, ang pananaw ng mundo ang pananaw ng mundo, kawawa kapag mahirap. Ang pananaw ng mundo, kawawa kapag may sakit. Ang pananaw ng mundo, kawawa kapag wala kang pera. Pero ang sabi ni Kristo, mapalad ka. Alin ang paniniwalaan mo sa dalawa? Ngayon, tingnan natin ng mas praktikal. Ang ipagdiwang natin, ang kabanalan, ang kabutihan. Sa ilang buwan natin, naririnig, marami ng demonyo sa paligid. Marami ang nadidemonyo sa paligid. Bakit ko nasabi yung kaninang, pag sinabi ng mundo, kawawa ka kapag mahirap ka. Kaya tuloy, marami ang nagnanakaw. Ang sabi ng Poong Nazareno, huwag kang magnanakaw. Pero sabi ng mundo, kawawa ka kapag wala kang pera, kaya okay lang yan. Gumawa ka ng mga ghost project. Diba? I-involve mo yung sarili mo sa mga katiwalian. Yan ang sinasabi ng mundo.
para ayahay ang buhay mo. Marami kang kotse, marami kang condominium. Pero, di ba, kalaunan, masaya ba ang buhay ng masyadong maraming pera? Wala din. Ngayon, pangalawa, hindi ko alam, no? Kagabi ba, nasaan kayo kagabi? Marami kayong nakitang maligno sa kalye. Marami kayong nakitang mga evil spirit at kung ano-ano mga elemento. Baka nga yung iba sa inyo, ngayon lumuluhod ka, biba. Pero kahapon, naka-costume ka ng demonyo. Ewan ko, no? Katoliko tayo, pero bakit mismong ang mga Katoliko nakikiisa sa mga gawaing pangdemonyo? At mismong mga Katoliko, ang mga nagsosuot sa mga bata, hinihila pa ang mga bata. Dadamitan mo ng may sungay, dadamitan mo ng may pangil. Tapos magagalit ka kapag minumura ka. Ay, sino ba nagturo ng kademonyohan? Di ba ikaw? Anong kapalit? Candy. Kasi anak, kailangan mas nakakatakot ka para mas maraming candy. Mas maraming chocolate. Pag pumunta ka sa mall, anong nandoon sa entrance? Welcome to hell. Ano yung mga gate nila? Di ba? Mga impyerno. Pasok, Katoliko, pasok. Kasi doon mas maraming candy. Tapos ngayon, Viva Nazareno, pahingin pera, Viva Nazareno. Adik ba tayo? Minsan po, no? Sige nga, tingnan niyo ang mga mukha ng katabi ninyo. Sige lang, tingnan niyo. Natakot kayo, no? Ano yan? Normal yan. Pero pag nag-costume, di ba, nag-costume ng bruha, ng ganyan, ay, tuwang-tuwa. Ay, ang cute-cute. Pero pag tinanggal mo na yung mga makeup, yan, takot na, di ba? O, alin ang mas maganda? Araw ng kabanalan. Bakit hindi yan ang ipalaganap natin? Bakit tuwan-tuwa tayo sa mga kademonyohan? Nag-i-struggle na nga tayo, paano natin mapagtagumpayan yung personal temptation natin, di ba? Kasi andyan yung demonyo eh. Tapos ngayon, i-entertain mo pa. Makikipag-close ka pa. Ibabalandra mo pa. Nakakatuwa pa. Mga Katoliko, pambihira naman, no? Aayusan ninyo yung bahay ninyo ng mga parang nakakatakot, haunted house. Tapos kalaunan, papaschedule kayo sa parokya, house blessing. Ano ba talaga? Tapos lalapit kayo, Father, may napoposes po. Sino ba nag-imbita para pumasok sa atin yung mga evil spirit? Di ba tayo din? Tapos ngayon gusto mo palabasin naman. Alam mo, iba yung anyo ngayon ng possession kung hindi kayo magiging aware. Marami sa atin may mental health, mayroong emotional disturbance. Lahat yan. Evil spirit yan. Sa demonyo yan. Kaya nga ang demonyo, sige, kitlin mo ang buhay mo, magpatiwakal ka. Demonyo yan. O tapos ngayon parang, Father, ang KJ naman ng simbahan, nagkakasiyahan lang naman. O, di ba? O tapos pag sineryoso kayo ng demonyo, wala nang atrasan yan, lagot ka. Mamaya pag-uwi ninyo, ha? Harap kayo sa salamin. Ha? Check nyo kung make-up ba to o natural? Make-up ba to o natural? Kasi hindi natin namamalayan, kinokontrol at nagpapakontrol tayo sa evil spirit na dapat ang pinapayagan nating mag-control sa buhay natin ang Poong Nazareno para isang araw mapabilang tayo doon sa mga banal. Hindi imposible. Mahihirapan man, pero hindi imposible dahil yan ang hangarin ng Poong Jesus Nazareno. Ang lahat tayo ay mapabuti
lahat tayo mapabanal. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mong maging banal. Ang hirap, di ba, no? Ang hirap mong kumbinsihin talaga, no? Pero kaya mo yan, ha? Kakayanin natin. Hindi tayo hahayaan ng poong Nazareno na tuluyang mawalay sa Kanya. Amen?